Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng bagong pagkakataon na makasama natin siya ngayong umaga. Salamat dahil binuksan natin ang aming mga mata sa isang bagong araw na puno ng pag-asa at mga oportunidad. Salamat dahil hininga pa rin natin ang hangin ng buhay at ang aming mga puso ay tumitibok pa rin sa ritmo ng pag-ibig ng aming lumikha. Ngayong umaga, hindi lamang tayo gumigising sa natural na kahulugan, kundi gumigising tayo sa isang spiritual na dimensyon kung saan makakasama natin ang Diyos sa bawat hakbang na aming gagawin. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataong magsimula ng panibago. Salamat dahil ang mga bintana ng kalangitan ay nakabukas para sa atin at ang Espiritu Santo ay handang gabayan tayo sa araw na ito. Salamat dahil ang aming mga pamilya ay ligtas, ang aming mga tahanan ay nananatiling matibay at ang aming mga pangarap ay patuloy na nabubuhay sa loob ng aming mga puso. Salamat dahil sa kabila ng mga hamon na aming kinaharap kahapon, na dito pa rin tayo ngayong araw, mas matatag, mas determinado at mas malapit sa Panginoon. Ngayong umaga, nais kong makausap kayo tungkol sa isang napakahalagang tema na magiging gabay natin sa buong araw, ang pagiging mga anak ng liwanag sa madilim na mundo. Sa panahong ito kung saan maraming tao ang nawawala sa dilim ng pagkakaligaw, tayo ay tinawag ng Panginoon na maging mga ilaw na magliliwanag sa kadiliman. Hindi ito simpleng responsibilidad, ito ay isang pribilehiyo na binigay sa atin ng aming Diyos. Ang temang ito ay magiging pundasyon ng aming pakikipag-ugnayan sa Panginoon ngayong umaga at magiging inspirasyon natin habang tinatahak natin ang mga daan ng buhay ngayong araw. Ang aming pangunahing bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Mateo, Kabanata 5:16. Kayo ang ilaw ng mundo. Hindi matatago ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Hindi rin sinisindi ang lampara upang ilagay sa ilalim ng takip, kundi sa patungan ng lampara upang maliwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, hayaang magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang salitang ito ay hindi lamang isang payo. Ito ay isang direktang utos mula sa aming Panginoon Hesukristo. Kapag sinasabi niyang tayo ay ilaw ng mundo, ibig sabihin nito ay may malaking responsibilidad tayo na dalhin ang liwanag ng Diyos sa bawat sulok ng aming mga buhay. Ang liwanag na ito ay hindi galing sa amin mismo, kundi ito ay refleksyon ng liwanag ni Kristo na nakatira sa loob ng aming mga puso. Kapag pumapasok tayo sa mga lugar na puno ng kadiliman, sa aming mga trabaho, sa aming mga paaralan, sa aming mga komunidad, dapat naming dalhin ang presensya ng Panginoon na magiging dahilan upang ang mga tao ay makakita ng pag-asa at pagmamahal. Mga kapatid, gusto kong marinig ang inyong mga tinig ngayong umaga. Kung kayo ay naririnig ang mensaheng ito at nakaramdam kayo ng presensya ng Panginoon sa inyong mga puso, pakikomento ng Amen sa comment section. Kung kayo ay handang maging mga ilaw ng Diyos sa araw na ito, pakikomento ng "Handa ako, Panginoon." Nais kong malaman na hindi kayo nag-iisa sa panalangin na ito at sama-sama nating aabutin ang trono ng biyaya ngayong umaga. Ang inyong pakikilahok sa panalangin na ito ay magsisilbing patunay na ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa aming mga puso at magkakasamang aabot tayo sa langit ng mga hiling. Ngayon, habang naghahanda tayo na lumapit sa trono ng biyaya, aking hinihikayat kayong tahimikin ang inyong mga isipan at buksan ang inyong mga puso para sa pananalangin. Ito ang oras kung kailan tayo ay makakakuha ng lakas, karunungan at gabay mula sa aming lumikha. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang rutina.
Ito ay isang pagkakataong makipag-ugnayan tayo sa nabubuhay na Diyos na naghihintay sa atin sa kabila ng lahat ng ingay ng mundo. Kaya naman, hayaan natin ang aming mga kaluluwa na lumubog sa presensya niya at hayaan niya na magbigay ng direksyon sa aming mga buhay. Ama namin na nasa langit, ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mabuti at perpektong handog. Ikaw ang naglilikha ng mga bagong umaga at nagbibigay ng pag-asa sa bawat pagkakatulog. Ngayong umaga, kami ay lumalapag sa inyong presensya hindi dahil sa aming mga karapatan, kundi dahil sa walang hanggang awa at habag na inyong ipinakita sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog ni nanununtok ang bantay ng Israel na laging nakabantay sa aming mga kaluluwa. Ikaw ang aming mabuting pastol na nangunguna sa amin patungo sa mga luntiang pastulan at sa tabi ng mga payapang tubig. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong makagising kami sa umaga na ito. Maraming tao sa mundo ang hindi na nakagising ngayong araw dahil sa iba't ibang dahilan. May mga namatay sa gabi, may mga nagkakasakit, may mga nawawala sa mga sakuna. Ngunit kami, Panginoon, binigyan mo kami ng buhay na muli. Binigyan mo kami ng pagkakataong makasama ka, pagkakataong maglingkod sa iyo, at pagkakataong maging blessing sa ibang tao. Ang simpleng pagkakatulog at paggigising ay mga himala na madalas naming hindi napapansin. Ngunit ngayon ay aming kinikilala na lahat ng ito ay galing sa inyong mga kamay. Salamat dahil binuksan ninyo ang aming mga mata, hindi lamang sa pisikal na kahulugan, kundi binuksan ninyo rin ang aming mga mata sa spiritual na katotohanan na ikaw ay kasama namin sa bawat oras ng aming mga buhay. Kinikilala namin ngayong umaga na ikaw ay nandito sa amin. Hindi ka malayong Diyos na hindi makaabot sa aming mga puso, kundi ikaw ay malapit, mas malapit pa sa aming hininga. Ang inyong presensya ay sumasaklaw sa buong universe, ngunit sa parehong oras, ikaw ay nasa loob ng aming mga puso, gumagabay sa amin, nagbibigay ng kapayapaan at nagtuturo sa amin kung paano mabuhay ng ayon sa inyong kalooban. Salamat dahil hindi mo kami iniwan mag-isa sa mundong ito. Salamat dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ikaw ay nakatira sa amin at kami ay mga templo ng nabubuhay na Diyos. Ngayong umagang ito, nais naming pag-usapan ang konsepto ng pagiging mga anak ng liwanag sa madilim na mundo. Panginoon, nakikita namin sa paligid namin ang iba't ibang uri ng kadiliman. Ang kadiliman ng kasalanan, ang kadiliman ng pagkakawatak-watak ng mga pamilya, ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa, ang kadiliman ng mga hindi magagandang balita na naririnig namin araw-araw. Sa mga panahong ito, madaling malunod sa negatibidad at mawalan ng pag-asa. Ngunit ikaw, Panginoon, nagturo sa amin na hindi tayo mga anak ng kadiliman, kundi mga anak ng liwanag. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa unang sulat sa mga taga-Tesalonica, Vision the Fime, kayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo mga anak ng gabi ni ng kadiliman. Ang liwanag na ito na nasa amin, Panginoon, ay hindi galing sa aming sarili. Ito ay refleksyon ng inyong kaluwalhatian na nabubuhay sa aming mga puso. Tulad ng sinasabi sa sulat ni Juan 1:5, sa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang liwanag ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nasaktan ng kadiliman. Kinikilala namin, Panginoon, na minsan ay nagiging mahina ang aming liwanag dahil sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga pag-aalala. Minsan ay nagiging dim ang aming testimony dahil sa mga pagkakamali at mga kasalanan na aming ginagawa. Ngunit ngayong umaga, hinihiling namin na inyong pakinabangin ang aming mga liwanag. Pakinisin ninyo ang aming mga buhay upang mas malinaw naming makita ang inyong kaluwalhatian at mas malinaw din ng ibang tao na makita ang pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng aming mga ginagawa.
Panginoon, kinikilala namin na tao lang kami. Hindi kami perpekto at maraming pagkakataon na nabibigo kaming maging mga mabuting halimbawa. Minsan ay napupunta kami sa mga sitwasyon kung saan tayo ay natitempt na sumama sa kadiliman sa halip na magdala ng liwanag. Minsan ay napipikon kami, nasasama ang aming loob, nagiging makasarili at nakalilimutan namin ang aming tungkulin bilang mga ambassadors ni Kristo. Ngunit salamat Panginoon dahil ang inyong biyaya ay sapat para sa aming kahinaan at ang inyong kapangyarihan ay nagiging perpekto sa aming kahinaan. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto 12:9, sapat sa iyo ang aking biyaya sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan. Ngayong umagang ito, Panginoon, may mga specific na hiling kami tungkol sa pagiging mga anak ng liwanag. Una, hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng karunungan na malaman kung paano kami magiging epektibong witnesses sa aming mga kapamilya. Maraming pamilyang Kristiyano ang may mga miyembro na hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Hinihiling namin na gamitin ninyo ang aming mga buhay upang maging instrumento ng pagbabalik loob. Bigyan ninyo kami ng mga salitang tamang sasabihin, ng mga gawang magsisilbing patunay ng inyong pag-ibig at ng mga oportunidad na makakausap namin sila tungkol sa walang hanggang buhay. Pangalawa, hinihiling namin na maging mga ilaw kami sa aming mga lugar ng trabaho. Sa mga opisina, sa mga pabrika, sa mga paaralan, sa mga tindahan, saan man kami nagtatrabaho, nais namin na makita ng aming mga kasama ang pagkakaiba ng buhay na may Diyos. Hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng integrity sa aming trabaho, ng pagmamahal sa aming mga katrabaho, ng patience sa mga mahihirap na sitwasyon at ng wisdom sa mga desisyong kailangan naming gawin. Nais namin na maging blessing kami sa aming mga kapwa-empleyado, sa aming mga boss at sa lahat ng nakakausap namin sa araw-araw. Pangatlo, hinihiling namin na maging mga ilaw kami sa aming mga komunidad, sa mga barangay namin, sa mga kapitbahay namin, sa mga nakakasalamuhan namin, sa mga pampublikong lugar. Nais namin na makita nila ang kindness, ang compassion at ang love ni Kristo sa pamamagitan ng aming mga kilos. Bigyan ninyo kami ng mga oportunidad na makatulong sa mga nangangailangan, na makakabahagi ng inyong blessings at na makakagawa ng mga gawang magdudulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Pang-apat, hinihiling namin na protektahan ninyo kami mula sa mga temptation na makakapatay sa aming spiritual na liwanag. Alam namin na may kaaway tayo na tulad ng umaatungal na leon na naglilibot upang hanapin ang maaaring sakmalin. Protektahan ninyo kami, Panginoon, mula sa mga temptasyon ng laman, mula sa pride, mula sa galit, mula sa pagkakasakit, at mula sa lahat ng mga bagay na maaaring magdulot ng kadiliman sa aming mga buhay. Bigyan ninyo kami ng lakas na tumanggi sa masama at pumili ng mabuti sa lahat ng oras. Panlima, hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng courage na manindigan sa aming pananampalataya kahit na sa mga sitwasyong mahirap. Maraming pagkakataon na kailangan naming manindigan para sa katotohanan kahit na ito ay hindi popular o hindi accepted ng nakararami. Bigyan ninyo kami ng lakas na magsalita ng totoo, na magpakita ng aming values at na hindi mahiya sa gospel ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa sulat sa mga taga-Roma 1:16, hindi ako nahihiya sa Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat nananampalataya. Pang-anim, hinihiling namin na gumawa ninyo ng mga miracle sa pamamagitan ng aming mga buhay. Hindi namin hinihiling na gumawa kami ng mga supernatural na signs and wonders. Bagkus ang hinihiling namin ay gamitin ninyo ang aming ordinaryong mga buhay upang gumawa ng extraordinary na mga impact sa ibang tao.
Nais namin na may mga taong magsasabi na dahil nakikilala nila kami, natutuhan nilang maniwala sa Diyos. Nais namin na ang aming mga testimony ay magiging dahilan para sa iba na lumapit sa inyo. Pampito, hinihiling namin na magpatuloy kaming lumago sa aming kaalaman at pag-unawa sa inyong salita. Bigyan ninyo kami ng gutom at uhaw sa inyong mga salita. Tulad ng sinasabi sa awit 119:105, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. Nais namin na ang aming mga desisyon, ang aming mga priorit at ang aming mga pangarap ay nakabatay sa mga prinsipyong nagtuturo ninyo sa banal na kasulatan. Sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, basa 8:14, nakasulat, sapagkat dati kayo ay kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag kayo sa Panginoon. Mamuhay kayong tulad ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nakikita sa lahat ng kabutihan, katuwiran at katotohanan, at subukan ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makipagtulungan sa mga gawang walang bunga ng kadiliman, bagkus ay pagsabihan pa ninyo ang mga ito, sapagkat nakakahiyaring banggitin ang mga lihim nilang ginagawa. Ngunit ang lahat ng bagay ay nagiging malinaw kapag nailantad sa liwanag, sapagkat ang lahat ng nagiging malinaw ay liwanag. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang aming dating pagkakakulong sa kasalanan at kadiliman ay napalitan na ng liwanag dahil kay Kristo. Ngayon, ang aming responsibilidad ay mamuhay ayon sa bagong identity na ito. Sa sulat ni Apostol Pedro sa Pedro 2:9, nakasulat din, ngunit kayo ay piniling angkan, imperial na pagkasaserdote, banal na bansa, bayan na pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga kadakilaan ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kaniyang kamanghamanghang liwanag. Duwang bersong ito ay nagpapatunay na tayo ay may espesyal na calling, hindi lamang na makatanggap ng liwanag, kundi na magbahagi rin nito sa iba. Tayo ay chosen generation, royal priesthood, holy nation, peculiar people na may misyon na ipakita ang mga gawang dakila ng Diyos. Sa aklat ng Propeta Isaias, 61:1-3, makikita rin natin ang prophecy tungkol sa liwanag. Bumangon ka, magliwanag ka, sapagkat dumating ang iyong liwanag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisikat sa iyo. Sapagkat narito, ang kadiliman ay tatakpan ng lupa at ang kadiliman ay sa mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Ang propesiyang ito ay hindi lamang para sa bansang Israel noon, kundi applicable din sa atin ngayon bilang mga anak ng Diyos na may responsibilidad na magdala ng kanyang liwanag sa mundo. Sa Juan 8:12, sinabi ni Jesus, "Ako ang liwanag ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi maglalakad sa kadiliman, bagkus magkakaroon ng liwanag ng buhay." At sa Juan 9:9, sinabi rin niya, "Samantalang ako ay nasa mundo, ako ang liwanag ng mundo." Ngunit sa Mateo 5:14, sinabi niya sa atin, "Kayo ang liwanag ng mundo." Ibig sabihin nito ay dahil si Jesus ay nasa amin at kami ay kay Jesus, ang kanyang liwanag ay sumusulong sa pamamagitan namin. Hindi tayo source ng liwanag, ngunit tayo ay mga reflector ng liwanag ni Kristo. Sa 2 Corinto 4:6, sinasabi ni Paulo, "Sapagkat ang Diyos na nagsabi, magliwanag ang liwanag mula sa kadiliman, siyang nagliwanag din sa aming mga puso upang ibigay ang liwanag ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo." Ang verse na ito ay nagpapaliwanag kung paano nangyari ang spiritual na transformation sa aming mga buhay. Ang parehong Diyos na nagsabi na magkaroon ng liwanag sa simula ng paglalang ay siyang nagbigay din ng spiritual na liwanag sa aming mga puso. Ngayong umagang ito, Panginoon, nangangako kami na hindi namin itatago ang liwanag na inyong binigay sa amin.
Hindi namin ilalagay ang aming lampara sa ilalim ng takip, kundi ilalagay namin ito sa lampstand upang magbigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Nangangako kami na ang aming mga gawa ay magiging refleksyon ng inyong kabutihan, na ang aming mga salita ay magdala ng encouragement at hope, at na ang aming buong buhay ay magiging testimonya ng inyong transforming power. Nangangako kami na sa gitna ng mga hamon at problema, hindi kami susuko at hindi kami magpapakampante sa kadiliman, kundi patuloy kaming magiging ilaw na nagbibigay ng direksyon sa mga naligaw, pag-asa sa mga nawala ng pag-asa, at pag-ibig sa mga hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Ngayon, Panginoon, nais namin na mag-intercede para sa mga taong mahal namin at sa mga sitwasyong kailangan ng inyong intervention. Una sa lahat, hinihiling namin na pagpalain ninyo ang aming mga pamilya. Panginoon, alam ninyo kung gaano namin kamahal ang aming mga pamilya. Sila ay mga taong binigay ninyo sa amin na dapat namin alagaan, protektahan at gabayan. Ngayong araw, hinihiling namin na magbigay ninyo ng proteksyon sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, at sa lahat ng mga miyembro ng aming extended family. Protektahan ninyo sila mula sa mga aksidente, mula sa mga sakit, mula sa mga masamang impluwensya, at mula sa lahat ng mga panganib na pwedeng dumating sa kanila. Panginoon, para sa mga asawang nandito ngayon na nakikinig, hinihiling namin na pagpalain ninyo ang kanilang mga marriage. Sa mga panahong may hindi pagkakaunawaan, bigyan ninyo sila ng patience at wisdom na maayos ang kanilang mga problema. Sa mga panahong may financial pressure, bigyan ninyo sila ng provision at ng karunungan na ma-manage ng mabuti ang kanilang resources. Sa mga panahong may mga challenges sa pagpapalaki ng mga anak, bigyan ninyo sila ng wisdom at strength na maging mabubuting magulang. Nais namin na ang kanilang mga tahanan ay maging little heaven on earth, kung saan ang presensya ninyo ay nararamdaman ng bawat miyembro ng pamilya. Para sa mga magulang na nakikinig ngayong umaga, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng exceptional wisdom sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa panahong ito kung saan maraming bad influence sa paligid, sa internet, sa television, sa mga kaibigan, sa school, hinihiling namin na protektahan ninyo ang mga bata mula sa mga bagay na maaaring makasira sa kanilang future. Bigyan ninyo ang mga magulang ng mga salitang tamang sasabihin sa kanilang mga anak, ng mga paraan para magturo ng mabubuting values at ng patience sa mga times na mahirap makipag-communicate sa mga teenagers. Hinihiling namin din na ang mga anak ay maging respectful at obedient sa kanilang mga magulang, at na lumaki sila na may love at fear sa inyo. Para sa mga anak na nakikinig, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral. Sa mga estudyante na may mga exams ngayong linggo, bigyan ninyo sila ng comprehension at memory retention. Sa mga naghahanap ng scholarship, buksan ninyo ang mga opportunity para sa kanila. Sa mga nagdadala ng mga family problem, bigyan ninyo sila ng peace of mind na makaka-concentrate pa rin sila sa kanilang studies. At higit sa lahat, hinihiling namin na sa murang edad pa lang matutuhan na nilang magmahal sa inyo at gawing foundation ng kanilang buhay ang inyong mga teachings. Para sa mga single parents na nakikinig ngayong umaga, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng double strength. Alam namin na hindi madaling mag-isa lang sa pagpapalaki ng mga anak. Hinihiling namin na maging father figure ninyo sa mga batang walang ama, at maging mother figure ninyo sa mga batang walang ina. Bigyan ninyo ang mga single parents ng financial provision, ng emotional strength, ng physical health, at ng wisdom na makaka-raise ng mga responsible at God-fearing na mga anak. Para sa mga lola at lolo na kasama sa panalangin ngayong umaga, salamat sa kanilang mga contributions sa pamilya. Maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa wisdom at guidance ng mga matatanda.
Hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng good health na makakasama pa nila ng mahabang panahon ang kanilang mga apo. Bigyan ninyo sila ng peace sa kanilang old age at gawin ninyong blessing ang kanilang presence sa mga pamilya nila. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin na bigyan ninyo ng magandang kalusugan ang aming mga katawan. Alam namin na ang aming mga katawan ay mga templo ng Espiritu Santo at dapat namin itong alagaan. Ngunit alam namin din na ang ultimate healing ay galing sa inyong mga kamay. Para sa mga taong may mga sakit ngayong umaga, may mga diabetes, high blood pressure, heart problems, cancer, arthritis o anumang uri ng karamdaman, hinihiling namin na ipahawak ninyo ang inyong healing power sa kanilang mga katawan. Ginhawa ninyo ang kanilang pain, ayusin ninyo ang mga sira sa kanilang organs at ibalik ninyo ang kanilang strength. Para sa mga taong may mental at emotional struggles, depression, anxiety, stress, trauma mula sa mga nakaraang bad experiences, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng inner peace. Alisin ninyo ang mga dark thoughts, palitan ninyo ang fear ng faith at ang despair ng hope. Bigyan ninyo sila ng mga taong makakaintindi sa kanilang condition at makakatulong sa kanila na ma-overcome ang kanilang struggles. At para sa mga addiction na kumakapit sa mga buhay ng mga tao, addiction sa alcohol, sa drugs, sa gambling, sa pornography, sa shopping, sa social media, o anumang uri ng addiction na sumisira sa kanilang relationships at future, hinihiling namin na pakawalan ninyo sila, Panginoon. Bigyan ninyo sila ng strength na tumanggi sa temptation, ng wisdom na hanapin ang tamang help, at ng support system na mag-a-accompany sa kanila sa healing process. Para sa mga financial problems na kinakaharap ng maraming pamilya ngayong araw, hinihiling namin na magbigay ninyo ng solutions. Para sa mga nawalan ng trabaho, buksan ninyo ang mga new opportunities. Para sa mga may mga business na nahihirapan, bigyan ninyo ng wisdom at breakthrough. Para sa mga may mga utang na hindi na nila alam kung paano babayaran, bigyan ninyo ng paraan at ng financial wisdom. Hindi namin hinihiling na gawing instant millionaire ang lahat, pero hinihiling namin na bigyan ninyo ng enough provision para sa daily needs at ng wisdom na ma-manage ng mabuti ang mga resources na inyong binibigay. Para sa mga relationship problems, mga mag-asawang nag-aaway, mga magulang at anak na hindi nagkaintindihan, mga kapatid na nag-aasaran, mga kaibigan na nagka-misunderstanding, hinihiling namin na magbigay ninyo ng healing sa mga relasyon. Tanggalin ninyo ang pride na humahadlang sa reconciliation. Bigyan ninyo ng compassion ang mga puso na naging matigas at magbigay ng mga opportunity para sa forgiveness at restoration. Para sa aming bansa, ang Pilipinas, hinihiling namin na magbigay ninyo ng wisdom sa aming mga leader. Para sa aming Pangulo, sa mga senator, sa mga congressman, sa mga governor, sa mga mayor, at sa lahat ng mga taong may hawak na authority sa bansa, hinihiling namin na gabayan ninyo sila na gumawa ng mga desisyong makakabuti sa majority ng mga Pilipino. Protektahan ninyo ang aming bansa mula sa mga natural disasters, mula sa terrorism, mula sa corruption, at mula sa lahat ng mga bagay na maaaring magdulot ng sira sa aming lipunan. Para sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya, hinihiling namin na protektahan ninyo sila sa kanilang mga destinasyon. Bigyan ninyo sila ng mabubuting employer, ng safe working environment at ng regular na means of communication sa kanilang mga pamilya. Hinihiling namin din na ang kanilang sacrifices ay maging beneficial sa kanilang mga pamilya at sa aming bansa. Para sa aming mga pastors, church leaders, at lahat ng mga taong serving sa church ministries, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng wisdom, strength, at protection. Gamitin ninyo sila na maging effective instruments ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Protektahan ninyo sila mula sa mga attacks ng kaaway at patuloy ninyong pagyamanin ang kanilang spiritual understanding upang mas maging effective sila sa paglilingkod.
Para sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo personally, hinihiling namin na magbigay ninyo ng mga opportunities na makarinig sila ng gospel. Gamitin ninyo ang aming mga buhay, ang mga testimonies namin, at ang mga good works namin na maging bridge para makalapit sila sa inyo. Buksan ninyo ang kanilang mga puso sa message ng salvation at magpadala ninyo ng mga taong magiging instrumental sa kanilang conversion. Para sa mga nakikinig ngayong umaga sa panalangin na ito, salamat sa kanilang time at attention. Hinihiling namin na blessing ninyo silang lahat, saan man sila nakikinig ngayong umaga, sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga office, sa mga jeepney, sa mga tren, saan man sila, hinihiling namin na damnan nila ang inyong presensya at makatanggap sila ng mga specific na sagot sa mga personal nilang problema. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin na pag-usapan natin ang practical na aspeto ng buhay, ang aming pang-araw-araw na pangangailangan, ang aming trabaho at ang aming financial situations. Alam namin na kayo ay concerned din sa mga practical na aspeto ng aming buhay. Hindi ninyo kami ginawa na pang-spiritual lang, kundi ginawa ninyo kami na may mga pangangailangan din sa material world. Sa Salmo 23:1, sinasabi ni David, "Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kulang." At sa Mateo 6:26, sinabi ninyo, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila nangahasik, ni nagaani, ni nangag-iipon sa mga kamalig, at pinakakain naman sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay higit pa sa halaga kaysa sa mga iyon? Kaya ngayong umaga, Panginoon, may malaking tiwala kaming lumapit sa inyo para sa aming mga material na pangangailangan. Hindi dahil sa greedy kami o materialistic, kundi dahil alam namin na kayo ang source ng lahat ng good things sa buhay. Hinihiling namin na magbigay ninyo ng daily provision para sa aming mga pamilya. Bigyan ninyo kami ng pagkain sa aming mga lamesa, ng damit na masusuot, ng shelter na magiging tahanan, at ng lahat ng basic necessities na kailangan namin para sa healthy at comfortable na pamumuhay. Para sa mga taong walang regular na income ngayong araw, hinihiling namin na magbigay ninyo ng mga opportunities na makakuha sila ng sustainable na work. Buksan ninyo ang mga job opportunities na swak sa kanilang skills at qualifications. Para sa mga naghahanap ng work, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng favor sa mga interview na ma-impress nila ang mga potential employers at na makakuha sila ng work na hindi lang magbibigay ng sahod kundi magbibigay din ng fulfillment at growth opportunities. Para sa mga may mga existing jobs, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng job security. Sa panahong maraming companies na nagla-layoff at maraming business na nagsasara, hinihiling namin na protektahan ninyo ang kanilang employment. Bigyan ninyo sila ng favor sa mata ng kanilang mga boss, ng efficiency sa kanilang work, at ng good relationships sa kanilang mga katrabaho. Hinihiling namin din na kung may mga opportunities for promotion o salary increase, bigyan ninyo sila ng wisdom at favor na makakuha ng mga opportunities na ito. Para sa mga may mga business, malaki man o maliit, hinihiling namin na bigyan ninyo ng wisdom sa pagpapatakbo. Bigyan ninyo sila ng wise decisions sa investments, sa hiring, sa marketing, at sa lahat ng aspects ng business operations. Protektahan ninyo ang kanilang business mula sa mga competitors na may masamang intensyon, mula sa mga economic downturns, at mula sa mga government policies na maaaring makaapekto sa kanilang operations. Bigyan ninyo sila ng increase sa sales, ng loyal customers, at ng profitable ventures. Para sa mga nagpiplan na mag-start ng business, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng clear vision at direction. Ipakita ninyo sa kanila kung anong klaseng business ang swak sa kanilang skills at resources. Bigyan ninyo sila ng sufficient capital, ng mga right connections, at ng favorable circumstances para ma-launch successfully ang kanilang mga ventures.
Hinihiling namin din, Panginoon, na turuan ninyo kaming maging wise stewards ng mga blessings na inyong binibigay. Maraming tao ang nakakatanggap ng maraming blessings pero hindi nila alam kung paano i-manage ng mabuti. Turuan ninyo kami ng financial literacy, kung paano mag-budget, kung paano mag-save, kung paano mag-invest wisely, at kung paano maging generous sa mga nangangailangan. Tulad ng sinasabi sa Luke 16:10, ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki, at ang di tapat sa maliit ay di tapat din sa malaki. Hinihiling namin na hindi kami maging slaves ng pera, kundi ang pera ay maging tool namin para makatulong sa iba at para makapagserbisyo sa inyong kingdom. Turuan ninyo kami na hindi lahat ng gusto namin ay kailangan namin at nakontentuhan namin ang mga blessings na inyong binibigay habang patuloy kaming nag-work ng mabuti para sa mas marami pang blessings. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa mga financial decisions. Kapag may mga major purchases kaming kailangan gawin, gabayan ninyo kami na pumili ng mga bagay na value for money at na hindi kami mag-overspend. Kapag may mga investment opportunities, bigyan ninyo kami ng discernment kung ito ba ay legitimate at profitable o ito ba ay scam na mawawala lang ang aming pera. Ngayong araw na ito, Panginoon, may mga specific na declarations kaming ginagawa based sa inyong mga promises sa banal na kasulatan. Ang mga declaration na ito ay hindi galing sa aming sariling lakas, kundi based sa mga promises na inyong ginawa sa inyong salita. Sa Isaiah 55:11, sinasabi ninyo, gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi iyo babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gagawin nito ang aking kalooban at magiging matagumpay ito sa layuning ipinadan ko. Ngayong araw, dinadeclare namin na ito ay magiging blessed day para sa amin. Hindi dahil wala kaming problema o challenges, kundi dahil alam namin na kayo ay kasama namin sa lahat ng aming ginagawa. Dinadeclare namin na ang lahat ng aming mga hakbang ngayong araw ay guided ninyo, na ang lahat ng aming decisions ay influenced ng inyong wisdom, at na ang lahat ng aming encounters ay orchestrated ninyo para sa aming good. Based sa Jeremiah 29:11, dinadeclare namin na may mga plans kayo para sa amin, na plans for good at hindi para sa evil, para bigyan kami ng future at ng hope. Kaya kahit na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin ngayong araw, may confidence kaming ang lahat ng mangyayari ay magre-result sa something good dahil kayo ang nag-orchestrate nito. Based sa Romans 8:28, dinadeclare namin na ang lahat ng mga bagay, good o bad, ay magtutulungan para sa aming kabutihan dahil mahal ninyo kami at dahil tinawag ninyo kami according sa inyong purpose. Kaya kahit may mga challenges na dadating ngayong araw, hindi kami mag-worry dahil alam namin na gagamitin ninyo ang mga ito para sa aming spiritual growth at para sa aming testimony. Based sa Philippians 4:13, dinadeclare namin na magagawa namin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa amin ng strength. Kaya kung may mga difficult tasks kaming kailangan gawin ngayong araw, may confidence kaming magagawa namin ito dahil hindi sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na galing sa inyo. Based sa Psalms 5:12, dinadeclare namin na blessingan ninyo ang mga righteous at papalibutan ninyo kami ng favor tulad ng shield. Kaya sa lahat ng aming transactions ngayong araw, sa lahat ng aming interactions with other people, makakakuha kami ng favor at preferential treatment, hindi dahil deserve namin, kundi dahil blessing ninyo ito sa amin. Based sa Deuteronomy 28:6, dinadeclare namin na blessed kami kapag pumapasok kami at blessed din kami kapag lumalabas kami. Ibig sabihin, blessed kami sa aming mga bahay, blessed kami sa aming mga trabaho, blessed kami sa lahat ng mga lugar na pupuntahan namin ngayong araw. Based sa Malachi 3:10, dinadeclare namin na dahil faithful kami sa pagbibigay ng tithe at offerings, bubuksan ninyo ang mga windows of heaven at magpo-pour out ninyo ng blessings na hindi namin makakaya na tanggapin.
Dinadeclare namin na makakakuha kami ng unexpected blessings ngayong araw dahil faithful kami sa inyong financial principles. Based sa John 10:10, dinadeclare namin na dahil si Jesus ang aming Good Shepherd, magkakaroon kami ng abundant life. Hindi lang surviving, kundi thriving. Hindi lang enough, kundi more than enough. Hindi lang getting by, kundi prospering sa lahat ng aspects ng aming buhay. Based sa 2 Corinthians 9:8, dinadeclare namin na magagawa ninyong bigyan kami ng lahat ng grace sa lahat ng oras upang sa lahat ng mga bagay. Magkaroon kami ng lahat ng sapat at mag-abound pa kami sa bawat mabuting gawa. Based sa Isaiah 54:17, dinadeclare namin na walang weapon na formed against kami ang magiging successful at ang bawat tongue na titindig against kami sa judgment ay aming papatunayang mali. Kaya kung may mga taong may masamang balak sa amin ngayong araw, hindi nila kami matatalo dahil protektado kami ninyo. Based sa Psalm 91, dinadeclare namin na dahil nakatira kami sa shelter ng Most High at nag-a-abide kami sa shadow ng Almighty, walang evil na mangyayari sa amin, walang plague na lalapit sa aming mga tahanan, at iuutos ninyo sa mga angels ninyo na bantayan kami sa lahat ng aming mga daan. Ang identity namin ngayong araw ay hindi based sa kung ano ang sinasabi ng mundo sa amin, kundi based sa kung ano ang sinasabi ninyo sa amin sa inyong salita. Dinadeclare namin na kami ay mga anak ninyo, mga heir ng kingdom ninyo, mga ambassador ni Kristo, mga royal priesthood, chosen generation, holy nation, peculiar people na may calling na ipakita ang inyong praise. Dinadeclare namin na hindi kami mga victim ng circumstances, kundi kami ay more than conquerors through Christ who loves us. Hindi kami mga tail, kundi kami ang head. Hindi kami mga borrowers, kundi kami ang lenders. Hindi kami slaves ng fear, kundi kami ay may spirit ng power, love at sound mind. Ngayong umagang ito, habang natapos na namin ang aming pangmatagalang pakikipag-usap sa inyo, nais namin na mag-offer ng final gratitude para sa lahat ng ginawa ninyo sa amin. Salamat sa opportunity na makausap kayo ngayong umaga sa pamamagitan ng panalangin. Salamat sa assurance na ninig ninyo ang aming mga hiling at sa tamang panahon ay tutugon kayo sa mga ito according sa inyong perfect will. Salamat sa peace na nararamdaman namin ngayon na alam namin na ang araw na ito ay magiging blessed dahil kasama namin kayo sa lahat ng aming ginagawa. Salamat sa mga family members namin na binigay ninyo sa amin na nagmamahal sa amin at sumusuporta sa amin. Salamat sa mga kaibigan na ginagawa ninyong instruments of encouragement sa aming buhay. Salamat sa mga opportunities na binibigay ninyo sa amin na kumita at magtrabaho. Salamat sa mga material blessings na consistent ninyong binibigay. Ang pagkain, damit, shelter at lahat ng comfort na nai-enjoy namin. Salamat sa health na binibigay ninyo sa aming mga katawan. Salamat sa sound mind na binibigay ninyo sa amin na makakaisip ng maayos at makakagawa ng wise decisions. Salamat sa spiritual growth na patuloy naming nararanasan dahil sa regular naming pakikipag-ugnayan sa inyo. Ngayong magsisimula na ang aming regular activities para sa araw na ito, hinihiling namin na konsagrahin ninyo ang bawat oras na gagugugulin namin. Konsagrahin ninyo ang mga oras na gagugugulin namin sa trabaho, na ang lahat ng ginagawa namin ay para sa inyong glory at hindi lamang para sa aming personal gain. Konsagrahin ninyo ang mga oras na makakasama namin ang aming mga pamilya, na ang mga conversations namin ay maging edifying, ang mga activities namin ay maging healthy, at ang relationships namin ay lumalupang lumalakas. Konsagrahin ninyo ang mga oras na gagugugulin namin sa rest at recreation, na kahit sa aming mga times of relaxation ay hindi namin nakakalimutan na kayo ang source ng aming strength at happiness. Konsagrahin ninyo ang mga oras na makakasalamuhan namin ang ibang mga tao, na maging positive influence kami sa kanila at makita nila sa amin ang reflection ng inyong love at kindness.
Hinihiling namin na patuloy ninyong gabayan ang aming mga thoughts throughout the day. Kapag may mga negative thoughts na pumasok sa aming mga isipan, palitan ninyo ito ng positive at faith-filled thoughts. Kapag may mga temptations na dumating, bigyan ninyo kami ng strength na tumanggi at pumili ng tama. Kapag may mga opportunities na mag-serve o makatulong sa iba, buksan ninyo ang aming mga mata na makita ang mga opportunities na ito at bigyan ninyo kami ng willing heart na magbigay. Hinihiling namin na ang panalangin na ito ay hindi matatapos dito kundi magpapatuloy throughout the day sa pamamagitan ng constant communication namin sa inyo. Turuan namin na maging prayer warriors na patuloy naming ini-involve kayo sa lahat ng aming decisions at situations. Nais namin na maging lifestyle namin ang pag-pray at hindi lang routine na ginagawa namin sa umaga. Nangangako kami na bumalik kami sa inyo sa gabi para mag-report kung paano namin na-experience ang inyong goodness sa buong araw. Nangangako kami na kung may mga blessings na makatanggap kami ngayong araw, hindi namin makakalimutan na acknowledge na galing sa inyo ang lahat ng ito. At kung may mga challenges na dumating, hindi kami magki-complain, kundi lalo kaming lalapit sa inyo para humingi ng strength at wisdom. Renewal ng aming commitment ngayong araw na maging faithful servants ninyo sa lahat ng aspects ng aming buhay. Committed kami na mag-live ng holy life na pleasing sa inyo. Committed kami na maging good stewards ng lahat ng blessings na inyong binibigay. Committed kami na maging instruments ng peace, love, at hope sa mga taong makakasalamuha namin. At committed kami na panatilihin ang close relationship namin sa inyo sa pamamagitan ng regular prayer, Bible reading, at fellowship with other believers. Ngayong natapos na namin ang formal prayer, nais namin na magbigay ng final blessing sa lahat ng nakikinig, na ang peace ng Diyos na lampas sa lahat ng pag-unawa ay bantayan ang inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Na ang grace ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaibigan ng Espiritu Santo ay sumama sa inyong lahat, na lahat ng ginagawa ninyo ngayong araw ay maging successful at blessed, na ang lahat ng mga encounters ninyo ay maging positive, na lahat ng mga plans ninyo ay maging fruitful, at na sa lahat ng ginagawa ninyo, ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming sinasabi ang lahat ng ito. Amen at amen. Mga kapatid, salamat sa inyong patience sa mahabang panalangin na ito. Sana ay naramdaman ninyo ang presensya ng Panginoon habang sama-sama nating iniaabot ang trono ng biyaya. Nais kong marinig mula sa inyo kung paano kayo na-bless ng panalangin na ito. Paki-comment ng inyong mga testimonies, mga prayer requests o simpleng amen para malaman namin na kayo ay naging bahagi ng spiritual experience na ito. Kung ito ay unang beses ninyong nakinig sa ganitong uri ng morning prayer at naramdaman ninyo na gusto ninyong mas maging close sa Panginoon, i-subscribe ninyo itong channel at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod namin na mga panalangin. Marami pa kaming mga upcoming videos na makakatulong sa inyong spiritual growth. May mga evening prayers, may mga prayers for specific situations, at mga Bible study sessions na magpapalalim ng inyong understanding sa Word of God. Share ninyo rin itong video sa inyong mga family members, friends, at sa lahat ng mga taong ninyo alam na may kailangan ng spiritual encouragement ngayong araw. Minsan, ang simpleng pag-share ng prayer video ay maaring maging dahilan para sa ibang tao na ma-experience ang healing, breakthrough o salvation. Nawa ay ang blessing ng Panginoon ay sumama sa inyong lahat sa buong araw na ito. At nawa ay maging successful ang lahat ng inyong mga gawain. Makita ko kayong muli sa susunod naming prayer session. God bless you all. Maligayang umaga at maligayang araw sa inyong lahat.